Isa, parang Pastora Cynthia lang ah. O, pagbabati ako ulit. Ngayon, may tunog na. Good morning. Good morning. Hallelujah. The Lord is good and He is worthy to be praised. Shall we bow our heads and pray? Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you for this wonderful time of worship na ibinigay mo po sa amin. Pwede naman po kami, Lord God, na sa bahay lang, pwede naman po kami, Lord God, nasa ibang lugar, o Diyos, sa lugar na marahil mas malamig. And yet we are here. And Lord, hindi po kayo nagkulang at nawala dahil you came. And we just thank you, Lord God, for coming. And I pray, Lord, Holy Spirit, that your presence will linger dito po sa lugar na ito. I pray, Lord God, na maranasan po namin kayo kahit po kami ay nakaupo. Kahit po kami ay nakikinig. I ask, Lord God, na minsan pa, kayo po ay aming mapapurihan even as we sit and listen to your word. We glorify you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. May mas malakas para sa Lord. Pwede na natin buksan yung mga ilaw. Marami pong salamat, Mish. Mish na malapit dun sa ilaw. Ayun. Thank you po, Lord. Ayan. Hallelujah. Praise God. The Lord is good. Last Sunday, tayo po ay, we kicked off our End Time Initiative. Ano po? End Time Preparedness Initiative. And we had a seminar on preparing our go bag. Ano? Yung ating Just Go Bag. Ano yung Just Go Bag? Ito yung bag na nakaready na para sa kung anumang sakuna o anumang delubyo na ating mararanasan, ay tayo po ay ready. Ano? At yung mga, sino ba yung mga nag-join dito? Noong last Sunday, pwede bang taas kamay? Okay, wag natin i-disco yung ilaw. Okay na yan. Thank you po, Lord. Hallelujah. Ayan. Yung mga umattend last week, hanggang April 30, ano? Hindi, yung last Sunday ng Abril, ito yung ating dadalhin yung ating mga bag dito at isi-share natin kung ano yung laman. Ayan, para makita natin kung ano ang inyong pinaghandaan. Thank you po, Lord. Hallelujah. So, alam natin na pabalik na ang Lord, kaya dapat tayo maganda. Sabi mo sa katabi mo, maghanda tayo. Hallelujah. At gusto ko pong i-encourage, thank you, Brother Lutz. Gusto ko po ma-encourage ang lahat na mag-join doon sa ating mga susunod na End Time Initiative. Ano po? Kasi hindi lang sa karagdagang kaalaman yung ating makukuha, bagkus baka ikaw ay mayroong ma-share. Ano na kakailanganin din natin. Hallelujah. Dahil tayo po, wala yung pong parating na sinasabi ng Matthew 24, wala pa pong nakakita nun. So ibig sabihin, hindi natin alam eksakto how we're gonna prepare. But nonetheless, binibigyan tayo ng kaalaman ng Diyos, ng kaisipan ng Diyos, para po tayo ay makapaghanda pa rin kahit na hindi mo alam eksakto kung ano yung parating. At ang Lord ang magbibigay sa atin ng wisdom kung paano. Free admission po ito. Lahat po ito ay iniimbita ko na mag-join dun po sa ating susunod. At wala nang bayad, may natutunan ka pa, may pamerienda pa. Wow. Sabi sa katabi mo, saan ka pa ba? Hallelujah. Praise God. Saan pa ba? Alright. Now, gusto ko lang kuhanin itong pagkakataon na ito dahil na maipaalam po sa inyo na meron po tayo about about 2 months ago, nagkaroon po tayo ng bagong ministry. At ito pong ministry na ito, ang tawag po dyan ay Socialite. Wow! Hindi ito yung social climber na socialite. Ito ay social na ilaw. Ay, social na ilaw, Pastor. This is Socialite. Ito po, yung mga nakasali po dito sa ministry na to. Pwede ba taas kamay nung kasali dito sa ministry na ito? Merong ng mga hindi nagtataas na dapat kasali. Ayan. Meron kayong 3 trabaho. Ano trabaho ng Socialite? Comment. So, ito po ang grupo na ito yung mga tao na mayroong social media accounts. Whether FB, IG, YouTube, kung ano man.
na nag-join dito po sa ministry na to at tatlo lang yung kailangan nilang gawin. Mag-like, mag-comment at mag-share. Yun lang. Ganun lang kasimple. At lingid po sa kaalaman ng lahat ng sumali, tayo po ay minomonitor natin yan. So, the past 3 months, minomonitor natin yung activity. Noong nagsabi na magko-commit ako, Pastor, sige, join ako dyan. Dahil napakasimple lang ng gagawin, like, comment, share, yun lang naman. So, ito po, hindi nyo alam na may nagmo-monitor sa inyo. At lahat po ng pangalan na nasa baba, yan po yung kasali dito sa ministry na ito. At naguunahan po si Bobby, si James, si Leia, tsaka si Rofe. Naguunahan kayo, ha? Antindi, ito. Naguunahan kayo. Sabi, sino ba yung pinakahuli? Yun yung gusto ko. Ayan, yan. May nagmo-monitor po sa inyo. At sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon pong 2024, gusto ko lang po i-honor at ma-acknowledge yung pong ating top 3 for the first quarter ng mga socialite. Hallelujah! At dahil ikaw ay top 3, ikaw ay makakakuha nitong very limited edition ng socialite shirt. Parang ang liit ng medium, Parang maliit yung medium natin. Okay, hallelujah. At ang ating top 3, ngayon lang natin ito gagawin. Kasi ngayon lang nagkaroon ng ganitong ministry. So ang ating top Q1, top socialite ambassadors. You're in third place. Nandito ba siya? In third place, si Sister Dance. Woo! Reyes. Nasaan si Sister Dance? Dance, nandiyan ba si Dance? Dance. May sumisigaw pa, parang nasa bahay lang, Parang nasa bahay lang, Hali kayo. Yung mga nasa baba, halina kayo. Tinatawagan ko kayo, samahan nyo kami dito. Papapatay ko na yung aircon dyan sa baba, parang mas malamig doon, Papatay natin doon para mapilitan. So, in third place, ang ating top socialite ambassador, si Sister Dance. Dance, halika dito. Palakpakan natin. Congratulations. A limited edition. Wow. Ang ating second place, si Sister Lay. Hallelujah. Congratulations. Wow, nagmamadali pa siya. Thank you po, Lord. At ang ating top 1 na ambassador, dito daw po tayo sa gitna. Ang ating top 1, ready na ba kayo? Sinong huhulaan nyo? Sino number 1 natin? Si Mamish? Mamish! Si Mamish nga! Congratulations, Sister Nish. Ikaw ang top socialite ambassador natin. Mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo, ito pong ministry na ito, this is digital evangelism. That's what I wanted to share. This is digital evangelism. So, again, yung pong mga sumali, ilalagay ko lang yung leaderboard natin. Yung leaderboard natin, lagay na lang natin. Para ma-encourage kayo. Si Bobby, si Rofi, si James. Sama ko na si Joy, si Leia, si Rofe. Ayan, yan. Ayan, mga naguunahan Naguunahan mag-like, mag-comment, at mag-share. Gusto ko yung ma-encourage. This is digital evangelism. Yung ating po mga broadcast, hindi dahil tayo ay nagpapapogi o tayo ay nagpapakauso. But what we do, that's why we broadcast this, so that the message of God, this pulpit, na kung hanggang saan hindi naman masyadong malayo ang mararating, yung nandyan sa internet, malayo mararating. At marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak na friends mo sa Instagram, sa Facebook, pwede sila ma-encourage through sharing kung ano yung naririnig mo dito. Meron ba nabe-bless dito? Amen. Kung nabe-bless ka dito, dapat i-share mo kung ano yung naririnig mo dito. Amen? Palakpakan po natin yung ating mga socialites. Congratulations. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you po. So kapatid, dumadami yung ministry na pwede mong masalihan. Yung mga wala pa pong ministry. Pwede po kayong mag-join sa ating mga ministry. Pag sinabing ministry, service ito sa Panginoon. Pag sinabing ministry, walang bayad. Walang binabayaran. Pero nagkaka-t-shirt pa. Magla-like lang, comment, share o subscribe. Hallelujah. Praise God. And I pray that more people will be able to serve the Lord. At the comforts of your home. Habang bumibiyahe ka, nasa online ka rin naman araw-araw. Now,
We move dun po sa message ng Panginoon sa atin ngayong umaga na to. Are you ready to listen to the Word? Walang ready. Hallelujah. Are you ready to listen to the Word? Bakit 29 minutes na lang ako? 30 minutes na lang ako? Ganon. Tinuro ko kahapon, Ayaw niya talaga? O, sige. Okay, di bale. Sige. 30 minutes. We started the year with opportunities and doors and windows of opportunities na available para sa lahat. Amen? Yun yung first message na narinig niyo po sa akin. Sa NPG, dumating po si Pastor Diwa Gunigundo, yung dating BSP head. Ano naman sinasabi niya? 2024 is the year of voice-activated doors of opportunity. Yun yung sinasabi niya. Kasi yung number 4, itong year na ito, itong decade na ito is the year of the mouth. Kaya laging may voice. Kaya kailangan laging may dila. Kaya lagi tayo nagde-declare. Lagi natin ginagamit yung power of the tongue. So ngayon, kung hindi mo pa rin minamaximize yung kapangyarihan na binigay ng Lord sa iyong dila, you are missing out. Kasi there are so many things that we can declare nicely, positively. That will impact the world. Even your families. Nga lang mas madalas yung lumalabas sa atin, baka puro reklamo. Ang init. Oo nga eh. Hallelujah. Di bale, lalamig na yan. Ano po? At I'm so blessed doon po sa NPG kasi karamihan ng tinuturo doon, naturo na po dito. Na-share na po. Ibig sabihin, the Spirit of the Lord is one. Tama? Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Isa lang kasi ang Diyos. So hindi po nalalayo yung mga tema. Now, opportunities na pinag-uusapan natin includes everything that we need and want. Hallelujah, praise God. Kanya lang is not only limited to that. Opportunities that we are looking at is to be sharing the Word of God. To be giving our testimony. Kagaya ng tinuturo ni Joanne kaninang umaga, Yung kabutihan sa iyo ng Diyos, hindi lang yung yung mga malalaking bagay. Even the smallest of things. Salamat, Brother Lutz. Yung kabutihan ng Diyos ay dapat tinetestify natin. Hallelujah. And alam po ninyo, bilang kingdom citizens, mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat nagugulat sa miracles. Kung ikaw ay anak ng Diyos, huwag ka nagugulat, hindi ka dapat nagugulat sa miracles. Kasi bilang anak ng Diyos, natural yun. Natural. May sipon ka, you prayed for your sipon. Gumaling. Wow! Hindi ka na dapat nagugulat. Ang dapat ginagawa mo, sinishare mo. Uy, bro, yung sipon ko, naalala mo, sumisingot-singot ako kahapon, pero pinag-pray ko lang kanina, okay na. You're sharing. You're testifying. Hello? Kasi anak po tayo ng Diyos. Hallelujah. Opportunities that we're looking at is to be delivering the Word of God to the nations. Wow! Ang ating Pastor Brian is preaching to the nations as of this moment. Si Pastora Sheila, in a different place, in a different location, is preaching the Word of God to the nations today. Hallelujah! Napakabuti po ng Diyos. Thank you po, Lord. At dahil mabuti ang Diyos, shall we pray? Heavenly Father, we thank you. Panginoon, we just want your presence to linger. Gawin mo nga pong medyo maging cool itong lugar na ito, Lord, para hindi kami masyadong distracted, hindi kami masyadong nahihirita. Dahil medyo mas malamig yung kailangan namin. So Lord, I just invite you to come and stay and join us as we talk about your word. In Jesus' name, amen. Amen. Sabi mo, amen. Amen. Sabi mo, lalamig na. Lalamig na. Using the power of the tongue. Hallelujah. We must grab every opportunity na po pwede para tayo po ay makapag-share ng gospel. The church must be found by God working. And that's why, ito yung una kong slide.
Pag sumilip ang Diyos, makikita ba niya yung judge ko? Nagtatrabaho. Hindi lang yun doon sa secular na trabaho, kung hindi doon sa kingdom na trabaho. Ano po? Kaya po sa oras na ito, I also just want to acknowledge, dami ko ina-acknowledge ngayon I just want to acknowledge the presence of Sister Ayla. Sister Ayla, kaway ka? Yes, palakpakan natin ang Lord. In the next few months, she will be joining us, and beefing up our local missions initiatives. So pag nakikita mo siya, i-welcome mo siya. She will be joining hands with Sister Casey. And the past week, sila po ay nag-iikot na dito po sa kung saan tayo sinabihan ng Lord na maglakad na at lakaran na nga itong Barangay Mariana at saka Barangay Kaunlaran. Yan yung sinabi ng Lord sa atin. So we're working on it. So yung sa katabi mo, we're working on it. Hallelujah. Now, please open your Bibles with me on Genesis chapter 2. And this is where we're going to talk about in about 40 minutes. Ito yung pag-uusapan natin. Basahin natin, 1, 2, 3, fire. Thus, that he had done. Verse 3, then God blessed. Hallelujah. Praise God. So, ito po ang Genesis chapter 2. It actually opened doon sa panahon, ng 7th day ng creation. At doon po sa pagpitong araw ng creation, ang Panginoon po ay nagpahinga. Yun yung sinabi, doon sa verse. He rested on the 7th day. So, yung pong 7th day is not just a holiday, but it's not a national holiday, nakagaya ng April 9 and 10, bakasyon na naman tayo, hallelujah, ipit na naman yung Lunes, nagtatanong na yung team ko kung face-to-face ba tayo bukas o virtual. Hindi ko pa sila sinasagot. Pinag-iisipan ko pa kung mag-face-to-face kami bukas o virtual. Sasagutin ko sila mamaya. Kasi ipit na naman yung Monday. Para sa mga ahente na naghahabol ng benta, -2 days na naman tayo sa buwan ng Abril kasi holiday. Pero doon sa mga estudyante, gusto magbakasyon, okay, +2 days ng pahinga. Hallelujah. Praise God. So the 7th day is not just a national holiday, but the 7th day is a universal, pang-universe, na holy day. Dineclare ng Lord yung 7th day, yung Sabbath, as holy. Kaya universal holy day yan. Hallelujah. Ituloy natin. Sabi rito, this is the history of the heavens and the earth. This is the account. This is the generations. Sabi sa ibang translation, when they were created. In the day that the Lord God made the earth and the heavens, before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown. For the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. Now, but a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Nagsimula yung chapter po na ito sa pagpapahinga ng Panginoon, the 7th day. Pero pagka binasa mo po talaga yan, mamaya sa bahay po ninyo, pag binasa niyo yan, when you go through this chapter, you will realize na itong Genesis chapter 2 actually zooms in, sabi mo, zooms in, nagfo-focus siya doon po sa pang-anim na araw ng creation. Ano po yung pinakamahalagang creation on the 6th day? Anybody knows? Yes. Men. Yes, amen. Ang tao po, we were created on the 6th day. Kaya itong chapter 2, bagamat nag-open sa 7th day, pag binasa mo yan, nasa 6th day yung kwento. So binibigyan lang kita ng konting context para hindi ka malilito kasi pag binasa mo ulit yan, sabi mo, parang tapos na to sa chapter 1 bakit parang umuulit sa chapter 2? Alright? So, ganun po yung nangyari. Now, tuloy natin. The Lord God planted a garden eastward in Eden,
And there he put the man whom he had formed. Napag-usapan natin ito in one of the preachings. Yung Eden, it symbolizes the presence of God. At nilagay ang tao doon kasi ang gusto ng Lord, nandun ka sa palagi sa presence of God. So ngayon, kapag ikaw ay hindi nagwo-worship, hindi ka nagpe-pray, kapatid, what you're telling God is, you don't want to be in His presence. Are you with me? Kasi ayaw mo mag-pray, ayaw mo mag-worship, ayaw mo magbasa ng Biblia. What you're telling the Lord is, you don't want to be in His presence. When in fact, nung ginawa yung tao, doon siya nilagay sa Eden. Kung saan yung Eden, nandun yung presensya ng Diyos. Kanya nga nung sila'y nagkasala, they were banished from the presence of God kasi sa presensya ng Diyos, bawal ang kasalanan. So, hindi sila pwede doon. Does that make sense? Ano po? Kaya sila pinalabas. So, hindi lang nawala yung kagandahan ng paraiso kay Adan at Eva, kundi nawala yung presensya ng Diyos sa kanila. I hope that makes sense. Verse 9. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Hallelujah. Alam na natin to dapat. Praise God. Now, originally, gusto ko lang sabihin ito sa iyo. Originally, ang gusto po pala ng Panginoon sa atin, tayo ay maging mga vegetarian at mga fruitarian. Kasi sinabi diyan, the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight. Hindi lang daw maganda, but also good for food. So tinatawagan ko na po tayo na mga hindi masyadong mahilig sa gulay. O sa prutas, tinatawagan ko na po tayo. Gusto ko yung paalala sa atin, ito talaga yung original design ng Lord. Maging vegetarian po tayo. Kasi mas healthy daw po yan. Hallelujah. Kanya nga po, yung mamaya, magtatanong-tanong po ako sa inyo. Baka pwede ko na itanong, meron ba rito kayo ay nagtatanim ng sa inyong bakuran, meron ba kayong tinatanim doon na ginagamit nyo pang kain? Meron ba? Tatanim kayo ng kalamansi, ng tomato maybe. Ano pa? Okra? Pwede bang wag muna yon? Pang art class kasi yung okra. Sabi ni Pastor Brian, pang art class sila ni Joan magkaklase. Meron pa? Okra, talong? Okay. Mamaya po, pwede po ba kayong kausapin ko lang? Kasi yung ating pong mga end time preparedness, sasama po natin yon, yung pagtatanim, yung farm to table. Para matuto na tayo magtanim, maging self-sufficient na po tayo. Baka pwedeng kayo mag-share. Yeah. Magdala po kayo ng 1 hektarya, dali nyo dito para sampulan natin. Hallelujah. Praise God. This is what the Lord wanted originally, na maging vegetarian po pala tayo. Pinayagan na lang tayo kumain ng karne. Tsaka ng isda. Pero ito yan good for food. Hallelujah. Praise God. Shout out nga pala, wala lang si Ate Rose, kung ikaw yung nanonood online. Si Ate Rose ang nagadala sa atin ng gulay dun sa NPG. Wow. At hindi, yun nga Nung NPG, dun lang po ako nakakain ng ano nga matawag doon? Opo, yung malunggay. Kasi yung malunggay ko po nakakain, pandesal na So, noon lang po ako nakakain ng malunggay na prutas doon po sa NPG. Salamat po. At nung Tuesday naman, nung prayer meeting, nagdala na naman siya ng napakasarap na gulay. Na may kaunting isda. Ano nga bang tawag doon? Yung pakbet ng Ilocano. Dinikdik. Diningding. Ayun, dinikdik, diningding. Okay, meron siyang, may gulay na parang earthworm. Parang earthworm, kulay green, manipis din. Earthworm, alam niyo yun? Bunga na malunggay ba yun? Hindi. Nakita ko na yung bunga ng malunggay Alukod. Yun, alungkod. O sige, kaya nyo na yan. Pero nun lang din ako nakakain nun. Sabi ko, sakto talaga sa end time preparedness. Pinapasarap yung mga gulay. Hallelujah, sa mga hindi kumakain. So mag-end time preparedness po tayo. Prepare natin sarili natin kumain ng gulay. Hallelujah. Now,
dito po, out of the 9 verses that we've read today, dito sa chapter 2, I want you to focus dito po sa verse 5. Pakibasa. 1, 2, 3, fire! I highlighted these words or this phrase or sentence, kasi ito po yung bababara natin. Ang sabi po dyan, si Lord, wala pa daw pong plant, no herb, no plant, no tree. Bakit? Because wala pa daw? Wala pang ulan. Wala pa raw pong mga plants kasi wala pang ulan. Pero hindi doon natapos yon. Wala daw ulan at walang tao. Hallelujah. Wala daw pong tao. Walang magbubungkal, walang magtitil nung ground. Sabi po ng salita ng Diyos, alam mo to, sa libro ng Zechariah, no worship, no rain. Tama? Kapag wala pong ulan, wala po tayong kakainin. Kapag tagtuyot, hirap yung ating mga magsasaka. Tama? Tama? At sabi ng salita ng Diyos, no worship, no rain. So kung babaliktarin ko lang to, walang tao na mag-worship, wala tuloy ulan. At dahil walang ulan, wala talay pagkain. Wow. Nagigets niyo po ba? Are you following? Are you following? Kapatid, pag gutom pala yung problema, o ulam, o pagkain pala ang problema ng isang pamilya, ang dapat pala gawin, mag-worship. Kasi kapag may worship, may ulan. Pag may ulan, may pagkain. Does that make sense? Dito sa jobs ko, mukhang hindi problema gutom. Kasi nung sinusukat ko to kanina, parang sabi ko, parang sumikip pa. Sabi ko, bakit yung mga damit ko nagliliitan? Hallelujah. Ibig sabihin, dito sa jobs ko, maraming worshiper. Kung nararanasan mo yung nararanasan ko, ibig sabihin, worshiper ka. Kasi hindi problema pagkain. Sino ba yung mga nangangayayat dito? Alam mo na. Kailangan mo mag-worship. Hallelujah. Now, ang pinaka-importante rito, verse 5, and there was no man to till the ground. And this is what we're going to talk about today. Till is the Hebrew word abad. Sabi mo, abad. Ang ibig pong sabihin ng abad, or to till, or to work, or to cultivate, is to work, or to serve. Alright? So, ibig sabihin, si Adan, he was put in Eden to work. Hindi lang para mag-sightseeing. Na parang, wow, ang ganda ng langit. Wow, ang ganda ng puno. Wow, ang ganda ng mga hayop. Ang ganda ng bulaklak. Hindi lang po ganun ginawa. O hindi lang yun yung dapat ginagawa ni Adan. He was supposed to till the ground. At dahil wala nga magtitil, sabi dun sa verse na binasa natin, walang ulan. Kasi walang magtatrabaho. So piniit ng Lord yung ulan. Piniit ng Lord yung pagkain. Piniit ng Lord yung blessing. Does that make sense? Ano po? Are you with me? Now, interestingly, dito po sa verse 5 na to, yung till o yung abad, itatalon ko po tayo dito sa verse 15 ng same chapter. Ang sabi diyan, then the Lord God took the man and put him in the garden to what? To tend and keep it. Interestingly, ito pong tend na word is also abad. Yung till ay equal to tend. Parehas eh. Parehas sila ng ibig sabihin. Doon po sa Hebrew na word na numbered
56:47. Ang ibig sabihin, to work, to serve. That is till and tend. Sa ibang translation, to dress. Parang dinadamitan. Ano? Hallelujah. Praise God. Now, hindi tumigil dun yung verse. To tend and keep it. So, yung tend is abad, na nakita natin kanina. Now, to keep is shamar. Sabi mo, shamar. The Hebrew word for keep is shamar, na ang ibig sabihin ay to protect, to preserve. Hello? Yan po ang ibig sabihin ng shamar. To protect and to serve. Now, so, fundamentally, yung binasa natin ng verse 5 at yung binasa natin ng verse 15, to tend, to till, and to keep, ito ang pinapagawa ng Lord sa tao. To work, to serve, to protect, and to preserve. Sabi mo, work, serve, protect, serve. Ay mali, preserve. Ito po pinapagawa ng Lord. Meron po bang tao dito? Wala. Ano po ba yan nangyayari sa inyo? Hindi po ba kayo nag-agahan? Pare-parehas lang naman tayo. Hindi pa nag-aagahan. Pero ito po pinapagawa ng Lord sa tao. At kung tao ka, ito trabaho mo. To work, to serve, to protect, and to preserve. Can I hear an amen? Amen. Hallelujah. Ito pong working, serving, protecting, and preserving, ang tinutukoy po dito ay yung domain. Sabihin mo, domain. Isang taon na po natin pinag-usapan to. Yung kingdom of God. We were made to rule. We were made to dominate. Ang ibig sabihin nun, we need to work, to serve, to protect, and preserve. Ano po? Yung tinutukoy dyan is the domain. Yung territory na pinagkatiwala sa iyo ng Lord. Kung saan ka pinagkatiwalaan ng Lord, dyan sa pamilya ninyo. Kaya ka nandyan. You're supposed to work, serve, protect, and preserve the family. Doon sa pinagtatrabuhan mo, you're supposed to work, serve, protect, and preserve your workplace. Sa friends mo, you're supposed to work, serve, protect, and preserve your friends. That's what this is. Hello? It is referring to the domain and territory. Kaya maipasok ko lang, we need to be praying for our Philippine area of responsibility. We need to be praying for that. Dahil kinukuha ng China yung ating area of responsibility, yung para sa atin, na pinanalunan na natin sa regional trial, anong tawag dito? Sa tribunal, sa arbitral, ano na nga ba pangalan, no? Tulungan niyo po ako. Doon. Kung saan dinidefine yung area ng isang bansa hanggang sa tubig, hanggang gaano kalayo. At wala na pong dapat mag-pray para sa Pilipinas kung hindi ang Pilipino. May Pilipino po ba rito? Amen. Dapat ikaw ang nagpe-pray niyan. Dapat ako nagpe-pray niyan. Sinong inaasahan na mag-pray niyan? Yung hindi Pilipino? Dapat po tayo magpe-pray niyan. Isama mo yan sa prayer item mo araw-araw. Na hindi tayo manakawan ng tubig o ng isda o ng minerals o ng oil. Kasi atin yun, teritoryo natin yun. It is the domain that the Lord gave Filipinos. Ikaw yun at ako. Kaya lang maraming Filipino walang pakialam eh. But tayo, church, tayo yung maging example na may pakialam tayo dapat kasi Pilipino tayo. Can I hear an amen? Amen. Hallelujah. Speaking of preserving, nag-usap kami ng consolidation team starting next week. Ito ang hindi napag-usapan. Ang napag-usapan lang yung tema. Pero starting next week,
in order to preserve and help preserve yung ating bansa, we will now be segregating yung ating mga basura sa mga nabubulok at di nabubulok. So magkakaroon tayo ngayon ng basurahan, kailangan matuto ka. Ano ba yung nabubulok? Diyan mo lagay. Yung hindi nabubulok, doon mo lagay. So we're gonna segregate it. Lalagyan natin ng label para pag nilagay natin doon sa labas at kinolekta ng basurero, alam nila. Hello? Does that make sense? Are you with me? We need to preserve it. We need to preserve our land. We need to preserve. Iniisip lang natin, meron namang yung payatas, hayaan nyo na sila lahat matabunan ng basura. Bakit? Bakit? We need to protect and preserve our country. This land na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So we will be segregating our trash. At pakiusap ko lang po sa mga kumukuha ng baso dyan, dahil ayaw mong magdala ng sarili mong baso, kumukuha ka dyan, pakidala mo na lang din doon sa basurahan pagtapos ka na. At dahil tiningnan ako ni Ate Lea, yung pong pag-flush ng toilet, bakit flush naman yung toilet? May flush naman. Hindi naman kita pinagbabalde. Ayaw mo pang i-flush. I-flush naman. Because we need to preserve this church na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tama po ba? We need to preserve it. Dapat meron tayong malasakit. Kasi church ito, domain ito, territory ito, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sabihin mo, ikaw yun. Hallelujah, praise God. Now what is the point that I'm trying to drive at? This is the point. Work, serve, protect, and preserve. Yung domain, territory na inassign sa atin ng Diyos. Now, God is not looking for servants. Hindi rin siya naghahanap ng bayarang tao na pwedeng magbigay ng orders. Hindi niya kailangan ng hired men or workers. Bakit? May anghel siya eh. Yung anghel gumagawa nun. But what God is looking for are sons and daughters. Ikaw yun at ako. Babae, lalaki. Sons, daughters. This is what God is looking for. Hello? Kaya po, yung mga negosyante, kanino nila inihahabilin ang kanilang negosyo? Kanino? Di ba sa kanilang mga anak? Sa kanilang mga anak. Bakit? Kasi yung anak, dapat may pakialam. Sabi mo, pakialam. Dapat yung anak may malasakit. So the Lord is not looking for a servant, katulong, worker. He's looking for sons and daughters. Yung may malasakit, yung may pakialam. Yun ang hinahanap ng Lord. Yung pong alam nyo naman po, yung mga baby boomers, marami na po sa kanila have passed away. They have gone ahead. And now, all the tycoons have already handed down their businesses to the younger generation. Yung mga Aboitis, yung mga Ayala, yung mga C, yung mga Gokongwei. Pag titingnan mo lang, mamaya lang search mo, kasi baka hindi mo sila kilala, i-google mo lang sila. I-search mo yung mga negosyo nila. I-search mo yung mga anak nila kung saan nakalagay. Kasi naipasa na. And pinag-uusapan namin ito ni Joan, alam nyo ba, yung Greenbelt 1, gigibay na. Sa mga mahilig magpunta ng Makati sa inyo, yung Greenbelt 1, gigibay na yun, sirain na, bibigyan nun ng bago. Bakit? Kasi may bago nang namumuno. The baby boomers have passed. Yung new generation that are coming today, they want to make their own legacy. They're starting to build their own legacy. Bakit? Kasi sila na. Does that make sense? Sila na eh. Kasi, kaya ini-entrust ng magulang sa anak yung negosyo kasi yung anak may pakialam dapat na ituloy kung ano yung sinimulan ng magulang. Assuming maganda. Hello? Hallelujah. So, 3 things that I wanted to share with you today in the next 20 minutes. Wow. Ay, 10 minutes nga, no? Okay 3 things. Sige. Number 1, pakibasa. 1, 2, 3, fire. What I want you to understand, kapatid, that the blessing has been waiting for you.
Your blessing has been waiting for you. Pag binasa mo yung chapter 2, ready na lahat eh. Kaya lang, hindi pa daw nagpadala ang Lord ng ulan. Bakit? Kasi wala pang tao. So, sino inaantay ng blessing? Ikaw. The blessing. Many people think that when they pray, tsaka lang dumarating yung blessing. But I want to change your mindsets that the blessing has already been there. Bago ka pa humingi. Kaya sabi ng Bible, the Father knows what you're going to ask for even before you ask it. Bago ka pa humingi, alam na ng tatay. Bakit? Kasi yung blessing na yon, nandun na. Inaantay ka lang. Are you with me? Are you with me? Lagi ko naririnig kay Bishop, gusto kang pagpalain ni Lord. Si Bishop, yun lagi sasabihin sa atin eh. Grabing pagpapala ang gustong ibuhos sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay naniniwala, can I hear an amen? Your blessing has been waiting for you. It has been waiting for you. Ang tanong, nasaan ka? What have you been doing? Everything that God created has the capability and capacity to bless your life. Lahat ng nilikha niya has the capability and capacity to bless you. Kaya alam mo, kapag ka yung bahay mo, ginawa mo ng solar, yung solar, saan galing? Di ba sa araw? Solar? Alam mo ba, pag in-apply mo yung solar mo sa Meralco, yung sobrang power na galing sa araw na malilikom mo, pwede mong pagkakitaan sa Meralco kasi ibebenta mo yun sa kanya. Yung iba sa inyo, parang hindi naunawaan yung sinasabi. Sana napapaliwanan ko ng maayos. But the sun na nilikha ng Diyos, if you are able to harness it, mapagkakakitaan mo yun. Every single thing na nilikha ng Diyos has the capacity and capability to bless your life. Kaya kahit yung halaman mo na maganda sa bahay mo, alam mo bang pwede mong ibenta yon para kumita ka? Everything that God created can bless your life. Meron kayong pusa. Ang dami. Hallelujah, praise God. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Pwede mo ibenta yung pusa imbis na iligaw mo. O ilagay mo sa sako. Pwede mo ibenta yung pusa. Pwede mong pagkakitaan. Ganon din yung aso. Walang pinag-iba yun. Nagbe-breed ng aso. Hello? Ganon din naman yung baboy. Nagbe-breed ng baboy. Di ba binibenta? Yung baka, ganon din naman. Yung goat, ganon din naman. Same. So many people has a different connotation of what blessing is. Ang blessing sa mata ng maraming tao, yung wala siya. and that's the biggest problem of us. Yung blessing na pinagpe-pray natin kasi yun yung wala tayo. When in fact, meron palang binigay sa atin ng Lord. Ayaw mo lang tingnan. Ayaw mo i-acknowledge. Does that make sense? Hello? On the third day ng creation, God gathered the water para magkaroon ng lupa. Yun yung nangyari sa third day. Ano? Ito pong lupa na tinitindigan ng building natin, may capacity to bring forth fruits, vegetables, pati building. Hello? Yung tinutungtungan nito, tinutungtungan ng kalye, Aurora Boulevard, tinutungtungan yung LRT, may capacity to produce fruits, vegetation, flowers, seeds, but also the capacity to build infrastructure. Hello? Wala kang bahay? Pero may lupa ka?
Yung lupang meron ka, pwedeng patayuan ng bahay. Hello? Pastor, wala nga kaming pampatayo eh. Nandun na eh, sa langit. Nandun na eh. You just need to work. To serve. To preserve and to protect. You just need to work. Hallelujah. Listen, kung yung po, sabi dun sa verse na binasa natin kanina, hindi pa nagbunga, hindi pa nagkaroon ng mga vegetation kasi walang ulan, kasi walang tao. Imagine mo, nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng mga prutas, yung po, nagproduce ng prutas yung mga halaman. Para kanino? Para saan? Their existence is meaningless kasi wala namang paggagamitan. Hello? It's meaningless. Kaya kung ikaw, meron kayong old clothes, ang tagal na dyan sa cabinet mo, 10 years na, 15 years, baka dapat pamigay na natin. Hello? Gusto ko magpasalamat doon sa mga nagbigay ng kanilang mga damit for children ages 4 hanggang 14. Maraming salamat dahil naipamigay na po yung inyong mga naibigay. At masaya ang mga nakareceive. Palakpakan po natin ang Diyos. Kapatid, anything na walang purpose sa buhay mo, you need to throw it away. Anything. Gamit, damit, sapatos. Hindi mo naman ginagamit, pamigay mo na. Masisira lang yun. Pamigay mo na. Kaya yung halaman, hindi pinagbunga ng Diyos. Bakit? Kasi yung purpose nun is to give nourishment to humans. Wala pang tao. Walang bunga. Does that make sense? Kasi mawawala ng purpose yung puno. They have no purpose because there was no man that will benefit doon sa blessing na yon. Every shrub, every tree, every seed, they were not intended for animals. No. They were not intended for beautification. No. But they were intended for you and for me. Can I hear an amen? Si Jonah, hindi si Sister Jonah, si Jonah, chapter 4, verse 5 to 6, sabi dyan, Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There, he made himself a shelter, sat in its shade, and waited to see what would happen to the city ng Nineveh. Ano po? Then the Lord God provided what? A leafy plant, and made it grow up over Jonah to give what? Shade for his head to ease his discomfort kasi mainit. And Jonah was very happy about the plant. Mag-pray tayo ng halaman. Hindi, lumalamig na. Kasi dineclare mo lumalamig na. The plant sprouted out a leafy plant para bigyan ng comfort si Jonah. You see, the creation of God was made for you and me. That's what it is. They were not made for anything else. They were made for you and me. For 6 days, nagtrabaho ang Panginoon doon para maihanda yung titira natin. Yung domain natin, yung territory natin, 6 na araw. Ang tindi ng Lord, ako 5 days lang nagtatrabaho, siya 6. Pero inihanda niya yun para pagdating mo, you can receive comfort. Who wants a comfortable life? May kausap ako kahapon niya daw. We were talking about life, marriage. We're talking about that. Nasabi ko, pag nag-asawa ka, 3 perspective mababago sa iyo. Immediately. Number 1, well, at least yun na nangyari sa akin. Number 1, I needed to prove to myself that I can raise a family. Number 2, I need to prove to my wife that I can feed her and provide for her. Kasi yun yung trabaho ko bilang ama, bilang asawa. And then thirdly, I need to prove to my family's wife na kaya kong buhayin yung kanilang anak. Kasi yun yung pinangako ko. Ang pinangako ko sa aming dearest Lola, Lola, I promise you that I will do my very best
to provide and give comfort to your apo. That was the promise. So it changed my perspective about having family and life. Eh, lalo na nung kaanak kami. Maraming nababago. Ano? Sabi nung isa, bakit parang hindi ganon? Nagbubulol. Hallelujah. Ano? Kapatid, God wants us to live a blessed life. Can I hear an amen? An abundant life. Can I hear an amen? Kanya nga, the blessing has already been there. It's only waiting for you. Even before you ask it, it's been there already. Inareglo na yun ng Panginoon. Ito lang ang tanong. Are you blessed today? Pagka sinabi kong blessed, a life that lacks nothing. That's what blessed means. A life that lacks nothing. Psalm 23 verse 1, paki-recite. I shall not want. Ang ibig sabihin ng Psalm 23 na life verse nating jugs go. Kasi Jesus, our Good Shepherd, Global Outreach tayo. Psalm 1 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ibig sabihin na I shall not want, lahat ng pangailangan mo, areglado na. That's what it means. So when I ask you, are you blessed? You need to ask yourself, wala na ba akong kulang? Kasi pag tayo ay nasa Panginoon, dapat wala tayong kulang. Wala ka nang hinahanap pa. That's what Psalm 23 verse 1 says. I shall not want because Jesus is my shepherd. So dapat wala kang kulang. Hello? Ano? Sabi dito, kung ang sagot mo doon sa tanong ko, yes, praise God. Pero kung ang sagot mo sa tanong ko, no, ito sasabihin ko sa iyo. May inaantay sa iyo yung creation. May inaantay yung creation sa iyo para ma-reveal. May inaantay yung creation sa iyo para yung blessing mailabas nila. Does that make sense? Ano po? Are you with me? So kung feeling mo, meron kang lack in a certain area of your life, there is something in that lack na kailangan mabago sa iyo para lumabas kung ano yung kulang. That's what I'm trying to say. Kasi yung blessing, yung creation, yung domain, yung territory, willing na sila maglabas ng blessing for you because it has been prepared even before time. It has been prepared for you by God. And that's why, sabi ng Bible, the creation is groaning, is waiting for the sons of God to be revealed. Kailangan may ma-reveal sa iyo para ma-reveal nila yung blessing na nag-aantay sa iyo ang tagal na. Hello? Dapat may mabago sa iyo. Sa akin. Ano dapat mabago? Mindset ba? Heart set ba? Dila ba na dapat mabago? Hello? Kung mailap ang blessing kung asan ka ngayon, eto sabihin ko sa iyo, baka naman dapat wala ka dyan. Kung saan ka, baka dapat hindi ka dyan. Kaya wala yung blessing. You see, blessing is a place. Matagal na natin tong alam. Yung blessing may address. You need to be in the right place, in the right address to receive the blessing. If you are staying in a place na hindi para sa'yo, kapatid, sinasabi ko sa'yo, umalis ka na dyan. Bakit? Kasi squatter ka dyan. Kapag ka nasa lugar ka na hindi ka dapat nandun, ang tawag doon sa iyo, squatter, umalis ka dyan. I hope you're getting this. Wala kasing blessing kapag ka ganun. Think about it. You may be in the wrong job today. Sa pinapasukan mo, baka hindi pala yan yung para sa iyo. Tagal ka na nag-aantay ng kung anumang promotion, kung anumang blessing, wala nang nangyayari kasi pinapaalis ka na pala dyan ng Diyos.
Think about this. Maybe you are surrounded by the wrong people. You keep on, lagi ka sumasama sa ganitong grupo. Hindi naman pala yun yung grupo na makatutulong sa iyo, makalakad dun sa calling mo, sa purpose mo, na ililigaw ka nila, wag ka dun, squatter ka dun. Think about this. Maybe you're in a wrong relationship, whether businessman yan o personal relationship. Maybe you're wrong. Maybe it's a wrong relationship. Ano, pastor, hiwalayan ko na asawa ko. Huwag ganun. Wala na yon. Pag-asawa, game over na. Yan na yun. Kaya pinangimbita ko na sa Wednesday, may tambay tayo. Yung ating tambay, napakaganda ng topic, how to keep a successful marriage. Pinangimbita ko sa lahat ng may asawa at gustong mag-asawa. O gustong magkapamilya, umattend kayo dyan. So, pang-imbitahan nyo po yan sa mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, at mga kagalit nyo, pati mga kagalit nyo, imbitahin nyo para matuto. Yung biblical way of keeping a successful marriage. No? Kapatid, listen, maybe you're in the wrong ministry. Baka pinagsiksikan mo yung sarili mo sa isang ministry na dapat hindi ka naman pala dapat nandyan. Kaya madalas, napapagod tayo. Nauupos tayo. Binibigay mo lahat ng best mo, yung effort mo, ine-exert mo. Kaso, hindi ka naman pala dapat nandyan. Mailap tuloy yung blessing. Creation wants to break through, but they cannot do it themselves. The blessing wants to break through, but they cannot do it themselves. Ang kailangan nila, an authorized person for their breakthrough. Kailangan authorized person. Alam mo kung sino yung authorized person? Ikaw yun at ako. Tayo yung binigyan ng authority ng Panginoon to rule, to have dominion dito sa territory na to. Which leads me to point number 2. Number 2 says, pakibasa, you hold the key to unlock your blessing. Nasa iyo susi, to unlock yung blessing mo. Regardless kung anong blessing inaantay mo. Kung ano man. Intangible man yan o tangible. Ang susi nasa iyo. To till, na narinig natin kanina, is abad. Ibig sabihin, there's work to be done. To unlock your blessing, may kailangan kang gawin. Work, serve, protect, and preserve. Kung saan ka nilagay ng Panginoon. Pag sinabing nakatanim, kasama dyan yung kung saan ka nakatira ngayon. Whether nangungupahan ka o permanent sa inyo yan. Kung saan ka nagtatrabaho, whether OJT ka lang, part-timer ka lang, full-timer ka. Yung mga kasama mo sa buhay, yung pamilya mo, itinahi kayo ng Diyos, kayo magkakasama, mga kaibigan mo, mga relatives mo, even church. Kung saan ka nilagay ng Lord, kapatid, there has to be a fruit. Sabi mo, fruit. Kailangan may bunga. Napunta ka, makinig, napunta ka sa isang maganda o maayos na pamilya. Dapat magbunga ka dyan. Napunta ka sa hindi kagandahang sitwasyon. Dapat magbunga ka dyan. Hello? Sabi sa Psalm 23 verse 6, goodness and mercy follow me all the days of my life. So kahit nasa pangit kang sitwasyon, yung goodness, yung mercy, sumusunod yun sa iyo. Dapat may bunga ka. Ilang beses ko na ito nasabi, hirap na hirap kami magpatubo ng halaman sa bahay namin. Kahit damo namamatay. Antindi. Sa amin. Pero ganun pa man, pag nagdidilig ako ng halaman namin, mabubuhay kayo. Lalaki kayong mataba, lalaki kayong maayos. Lagi kong kinakausap. Tuwing dinidiligan ko, hallelujah, praise God. Kahit na tuyong-tuyo na, sunog na yung mga dahon nila. I'm declaring life whenever I water them. In the morning or in the evening. Itong goodness and mercy that will follow you, pangako ng Lord ito.
Hindi tinitingnan ng Lord yung family background mo. Yung educational attainment mo o social status mo. No. Pag ikaw ay nasa Lord, susundan ka dyan. Goodness and mercy. Kaya dapat lagi kang may bunga. Sabihin mo, may bunga ako. Hello? Yung buhay ni Joseph. Remember Joseph the dreamer? Siya ay nasa kulungan. Pero may bunga siya. Doon sa buhay ng baker at ng cupbearer. Nung panadero at saka nung cupbearer. Hello? Ni Pharaoh. Pero nasa kulungan. May bunga. Hello? Si Hananiah, Mishael at saka Azariah, also known as Shadrach, Meshach, Abednego, sila ay nandun sa human oven toaster. Nilagay sila dun eh. Nasa orno sila. Ano? Pero may bunga. Wow. Pati damit, hindi nasunog. Sa New Testament, there was a nameless woman. Walang pangalan. 12 years dinudugo, inaagasan ng dugo. 12 years. Hindi siya pinangalanan ng Bible. But we still remember her today and we talk about her today. May bunga. Kahit sa gitna ng sakit, karamdaman. You see? Kahit anong sitwasyon mo. Hindi dahil, mahirap kasi ako eh. No. Kahit mahirap ka ngayon, goodness, mercy, follows you. Dapat may bunga. Can I hear an amen? You hold the key to your blessing. The key is to work, to serve, to protect and preserve. Kung ano ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, regardless kung anong sitwasyon, magaan, mabigat, madali, mahirap. You must work, serve, protect, and preserve. May kausap ako ng isang araw, nag-share siya sa akin ng karanasan niya. Dumurugo puso niya. Kasi siya ay pinagsisigawan, pinahiya ng isang tao. Ang matindi ron, yung tao na yun na nanakit sa kanya, verbally. Kaibigan niya. Ito malupit. Born again. Tinan mo yung katabi mo? Born again ba yan? Tapos hindi lang basta born again, kasama pa niya sa cell group. Wow! So habang pinapahiya siya, sinisigawan sa harap ng ibang tao, kaya lalo siyang napapahiya. Ano? Alam mo ginawa niya? Di siya nagsalita, nagpray lang siya. Kahit sa ganong sitwasyon, ang hirap ng ganong sitwasyon yung napapahiya ka. Tama ba? Meron ba napahiya na dito? Gusto mo ba yung sitwasyon na yun? Ayaw mo yun. Walang taong gustong mapahiya. Pero yun yung naranasan niya. Pero ang ginawa niya, tinikom bibig, nagpray. Alam mo kung anong bunga lumabas? Self-control. Self-control is a fruit of the Spirit. Na imbis na pwede ka naman magwala, bakit mga sinisigawan? Sino ka ba? Ikaw ba nagpapakain sa akin? Pwede ka naman gumanon, di ba? She kept her mouth shut. She just prayed. Alam mo, natapos yung araw, yung taong nanakit sa kanya, nag-sorry sa kanya. Pero kahit sa ganong sitwasyon, agrabyado ka, pwede ka pa rin may bunga. The bunga of self-control. So don't tell me, hirap ako, pastor. Hirap ka, that may bunga ka. Salat ako, pastor. Salat ka, dapat may bunga ka. Hello? Hello? If you know who you are, if you know whose you are, kung kanino ka, kahit duruin ka ng tao, sigawan ka ng tao, ipahiya ka, basain ka ng tubig, you're nothing but a second rate, trying hard, copycat, pak! Sinampal ka pa. Hindi mababawasan nun or it cannot define who you are because who you are is a child of God. Can I hear an amen? Amen. Now, as sons and daughters of God, it is our responsibility. Ano? Ano ba yung responsibility sa Tagalog? Bukod doon, meron pa ba ibang salita yun? Nasa sa atin. Responsibilidad natin, nasa sa atin. To carry the business of the Father. Tayo dapat yung may pakialam. Tayo dapat yung
May malasakit do sa business ng Ama. The Father has given us the key to rule. He has given us the authority to take dominion. Matthew 18:19. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Listen, susi. This is a key. No, kung ano daw ibabind mo, I bind this in the name of Jesus. Satan, hanggang dyan ka lang, hindi ka pwedeng kumros. Baha, hindi ka pwedeng pumasok dito sa bahay. Init, magkakaroon kami ng ulap. Hello? That is a key. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. At may karagdagan yan, verse 19, ito para sa mag-asawa. Truly, I tell you, that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Kaya ito lagi sinasabi namin sa mag-asawa, meron kayong gustong ma-achieve, marating, gawin, mag-agree muna kayo. Pag di kayo mag-agree, walang mangyayari dyan. Kasi kailangan mag-agree. Lalo na yung mag-asawa. At gusto kong paalalahanan, I also like to take this opportunity sa mga taong masikreto. Ano yung mga taong masikreto? May maraming Kristiyano masikreto yung ayaw i-share kung ano yung pinagpipray nila. Gusto kong sabihin sa'yo, mas mapapadali yung hinihingi mo mag-isa kung may mag-a-agree sa'yo. Kasi yun yung sabi. If two of you on earth ha, hindi kaluluwa yung kapartner mo, tao. On earth eh. So kapag ikaw, secret prayer ka palagi, yung sarili mo lang, ayaw mo kasing i-share yung panaginip, yung pangarap mo, etc. I'm telling you, look at the Word of God. And whatever you bind on earth shall be loosed. Whatever you bind shall be bound. Whatever you loose shall be loosed. Creation is waiting for you for what you will say. Creation is waiting for you for what you will do. Because the blessing is already there and they've been waiting to let it out. But they've been waiting for you. Nasa iyo ang susi. How to unlock your blessing. Your present status does not reflect the greater glory, sabi ni Pablo, that God has in store for you. Hello? Tapusin ko na. Nag-over naman ako. Actually, hindi ko ito matatapos. Pero may number 3, last one. Bilisan ko na lang to. Number 3, there are things that only you can grow. Ikaw lang. Yung una, yung blessing, inaantay ka. Tagal ka na inaantay yung blessing. So kung anong kulang sa buhay mo, may kailangan lang mabago. Bakit? Nasa iyo susi, number 2. Number 3, eto. May mga bagay na ikaw lang ang magpapalago. There's no one else. Each one of us, binigyan ng skill, ng talent. Lahat tayo. Ano? Bago ka pinanganak, inassign na yan sa'yo ng Panginoon. Yung gift, yung talent, yung skill. Ano? Kasi lahat ng yan, gift, talent, skill, may kinalaman yan para makalakad ka sa purpose mo. Para magawa mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Ano? Sabi ng Bible, we were predestined. Pinag-isipan na tayo ng Diyos eh. Noon pa. Hello? Predestined to what? To tend, to keep, to work, to serve, to protect and preserve a certain territory, and you are responsible for that territory kung saan ka itinanim. Hence, dahil ikaw ay naka-assign dyan, pag wala ka dyan, walang mangyayari doon sa territory. Pag wala ka doon sa territory, wala rin blessing na lalabas. Wala ka eh. So kung saan ka tinanim, huwag ka na lumingon-lingon. Kung doon ka nilagay, doon may lalago kung you will work, serve, preserve, and protect. Halimbawa, yung pait ng nakaraan mo. Alam mo ba yung pait na naranasan mo? Gaano man kasakit yan? Pwedeng gamitin ng Lord yan na testimony mo para sa isa pang nilalang na tao na marahil ngayon pa lang dumadaan dyan sa dinadaanan mo. At dahil ikaw may karanasan dyan, ikaw ang magiging liwanag at pag-asa doon sa tao na yon. Can I hear an amen? Ganun po eh, di ba? Hallelujah.
I'm out of time. So, ang gagawin natin, itutuloy natin ito next week. Pag-uusapan natin ito. Kasi ang totoo, intro pa lang ito. What I really wanted to share with you. But I will leave you with this verse. Pakibasa. If you truly obey, sabi doon sa verse 12, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Church, many things in our life na ang tingin po natin ay kakulangan has so much to do sa iyo. Bakit ka kulang sa area na yan? Dahil din sa iyo. May pinagdesisyon ng kakahapon na dapat mong ginawa, di mo ginawa. Dapat mong sinabi, hindi mo sinabi. Kanya yung ngayon mo, ay kulang. Dapat pala. Alam, tapos na yung kahapon eh. May mga pagkakataon at madalas, we always seem to point to something else, someone else, dahil yung sitwasyon mo o sitwasyon natin. Sinisisi gobyerno, sinisisi yung panahon, sinisisi si pastor, sinisisi si daddy, sinisisi si mami, sinisisi yung kapatid, sinisisi si boss. Alam mo yun, parang lahat ng tao tinuro mo dahil sa sitwasyon mo. But many times, you are in your situation because of you. Because of me. At dahil doon, it hinders opportunities to blossom. It hinders healing to flow. It hinders provisions to come. Kwento sa sinabi natin kanina, point number 2, the key is with you. Can you say that with me? The key is with me. The blessing has been there all along. Because the Father already knows what you're going to ask of Him long before you asked Him. Nagugulat tayo sa instant blessing. But there is no instant blessing. It's all been prepared for. All you need to do is call it out. All you need to do is work it. You just need to work it. Kung ikaw yung Kristiyano na panay Netflix lang, panay YouTube lang, in your idle times, kung ikaw yung Kristiyano, sa oras ng trabaho, nag-YouTube lang, nag-Facebook lang, nagpiprint ka pa ng birthday ng pamangkin mo sa printer ng office. Patid. It's on you. It's on you. No one else. No? So oras na to, I'll just invite you to stand. Hallelujah. I want you to think about an area in your life that you feel that is lacking. What is lacking in your life? Ano yung kulang? Sa area ng buhay mo, ano yung kulang? Boyfriend ba? Girlfriend ba? Kapayapaan ba? Katahimikan ba? Ano yung kulang? I want you to think about that. And I want you to remember point number 2. Nasa iyo yung susi. So kapag naisip mo na yan, kung ano yung kakulangan na yan, yung lack na yan, I want you to think
I want you to do two things. One, today, dito sa lugar na to, sa pwesto mo, you're gonna declare what you want to happen dyan sa sitwasyon na yan. And then two, pag alis mo dito, ano ang gagawin mo para mabago yung sitwasyon na yun? Hello? Maraming Kristiyano, declare lang din ng declare eh. Pero walang work. Hindi rin pwede. It's good to declare, but you must work. You must still, you must keep, work, serve, protect, preserve. Don't just declare. So two things gagawin natin. Naisip mo na yung kakulangan? Dito sa lugar na to, you're gonna declare what you want to happen. And then after the church is done, you're gonna think about ano ang gagawin ko mamaya o bukas na bukas so that the situation will change. The key is with you. Close your eyes. And as you close your eyes, use the authority that has been given to you. Ikaw, you have made and built to rule, to take dominion. You have been given the authority for the blessing to come. Declare it. Use your mouth. What you want to happen in that situation. What do you want to happen? Diyan sa sitwasyon mo, declare. Meron dito, habang dinideclare mo yan, may nakikita ka. You're seeing what you're declaring. You're seeing it. That's a good thing. Sa'yo yan. That's yours. That's yours. Take it. Grab it. Grab the opportunity. Don't let it pass by. Just grab it. That's yours. That's yours. Lift your hands. Heavenly Father, Lord, we entrust to you. We take in your word. And Lord, we will not just take the word. We will not just believe the word, but we will also do the word. Lord, gawin mo kami mas mainam na ruler dito po sa pinagkatiwala mo sa amin, sa aming pamilya, sa aming church, sa aming mga tinitirhan na trabaho, sa school. Gawin mo kaming mas mainam pa, Lord God, na mga ruler dito po, kung saan mo kami pinagkatiwala, saan mo kami tananin. And I declare, Lord God, starting today, Lord, we will see more of the blessing to come. Hindi na siya mapipigilan. Hindi mo na siya pipigilan. Hindi mo na pipigilan yung ulan. Kasi mayroong tao, Lord God, who is exercising the authority na pinagkatiwala mo sa Kanya. Kaya walang choice, Lord, for the rain to come and the blessing to flow. And I declare the blessing that is good and perfect that comes where you be upon, Lord God, this church, to each individual in each family, Lord God, na nandito po, who is believing, declaring, at higit sa lahat, may gagawin para ma-achieve yung dineclare niya. Thank you po, Lord. Thank you po. We give you glory, we give you honor, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.